Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa Amang mahal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamahinga, naparaan sina Jesus sa triguhan. Ang kanyang mga alagad ay nangitil ng uhay at kanilang kinain ang mga butil matapos ligisin sa kanilang mga kamay. Bakit ninyo ginagawa sa araw ng pamahinga ang ipinagbabawal ng kautusan? Tanong ng ilang Parisiyo. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba niyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Panginoon, kumuha ng tinapay na handog sa Diyos at kumain ito. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasama. Bagamat ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain yon. At sinabi pa niya sa kanila, ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak ng Tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Ngayong tanghali, nakabawi na naman tayo sa mga ilang araw na laging may ulan. At ngayon ay atin pong pasalamatan ng ating Panginoon sa lahat ng mga sandali na ating buhay na siya'y nagpasikat ng araw upang tayo ay makapagpasalamat sa Kanya, upang tayo ay makadulog at sa Kanya at makapasok dito sa Kanyang tahanan, ang ating Basilica Minor at pambansang dambana ng Jesus Nazareno. Palakpakan po natin uli ang ating Pong Jesus Nazareno. Ano ba ang kahulugan at gamit ng batas? Lahat tayo mga tao ay gusto natin ang isang maayos na kalakaran, pagkilos o gawain. Hindi po tayo magkaroon ng isang pagkaayos sa masinop na paraan kapag wala po tayong mga patakaran, kapag wala po tayong mga basihan na tinatawag nating kautusan at batas. Ganon din nagsimula ang unang mga tao na minamahal at hindi lang ng ating Panginoong Diyos upang sila ang magiging halimbawa at silang magiging batayan sa pagpadala ng ating tagapagligtas na Mesiyas, ang mga Israelita. Mayroon silang tinatawag na Torah. Ang Torah ay tradisyon ng mga batas o kautusan. Kuminsan napakahirap ang kautusan at batas. Kaya sinasabi nga nila na lex dura lex is lex. Mahirap man ang batas, ngunit ito ay batas. Pero itong tradisyon ng Torah ay sobra na yata ang pagtingin ng mga Parisiyo na kung saan naghahanap sila ng paraan kung paano nila makikita ang ating Panginoong Hesus at ang kanyang mga apostol ng kamalian, sapagkat sila po ay walang ibang binabantayan
ang pagkakamali lang na ginagawa ng Panginoon at ng mga apostol. Sila yung tinatawag natin sa panibagong o moderno na salita, mga niga. Ibig sabihin, mga negative na tao. Negative na pag-iisip, negative na mga pagtingin o pag-obserba. Wala nang ibang inoobserba sa tao ang kamalian. Kasi sila tinatawag na fault finder. Lagi kung ano lang ang tinitingnan sa tao, ang mga kamalian, ang mga karupukan, ang mga kahinaan at kung ano pang nagawa. Nakalimutan nila na ang Diyos sa kabila ng lahat ng ginagawa ng mga tao na kanyang hinirang at pinili, kahit na sila ay lumabag sa kautusan, umiiral pa rin, nagpapatuloy pa rin, nagtagumpay pa rin ang utos ng Diyos. Kaya, kung tingnan po natin ang tradisyon ng Torah, na nasa 5 aklat sa Lumang Tipan, aklat ng Genesis, Exodus, Leviticus, Números at Deuteronomio, atin pong makikita sa Kapitulo 20 ng aklat ng Exodus, Kapitulo 5 ng Deuteronomio, ang 10 utos. At nanroon po sa kautusan na dapat sundin ang tinatawag na araw, ang pagrespeto o paggalang sa araw ng pahinga na tinatawag sa mga Hebreo, Sabat. At makita po natin ito sa aklat ng Exodus, Kapitulo 20, verso 8 hanggang 11, na walang magtrabaho sa araw ng pamahinga sapagkat ito'y araw ng Panginoon at araw na banal. Ngayon, kapag tingnan po natin dito sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Lucas, Kapitulo 6, versikulo 1 hanggang 5, ang ating Panginoon habang naglalakad sa may triguhan, ang mga apostol na nagugutom ay kinitil nila ang uhay at kanila pong kinain. Kaagad, itong mga fault finder na mga Parisiyo nagsabi, bawal yan. Labag yan sa kautusan ng Sabat o pamahinga. Kaya sinabi ng ating Panginoon na mayroong mga nangyayari na kung saan tinuturing na bawal, ngunit pwede pa rin dahil ito ay para sa kabutihan ng kapwa. Gaya ng ginawa ni Haring David. At mabasa yan sa unang aklat ni Samuel, Kapitulo 21, verso 2 hanggang 7, na makita po natin sa versikulo 3 at 4 ngayon sa ating Ebanghelyo, Kapitulo 6 ni San Lucas, na kung saan sabi ng ating Panginoon, hindi ba niyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Panginoon at kinuha niya ang tinapay na handog ng Diyos na ang kakain lang ay ang mga saserdote at bawal ang mga hindi saserdote. Pero kinain ni Haring David, ibinigay pa sa kanyang mga kasamang hukbo. Pero hindi ito naituring na pagkakamali. Sapagkat ang tinitingnan dito ay ang kabutihan. Kaya ang sinasabi ng ating Panginoon sa versikulo 5, Kapitulo 6, Ebanghelyo ni San Lucas, ang araw ng pahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Kapag tingnan po natin, ang anak ng tao, ito yung Mesiyas. Ito yung ating Panginoong Hesus. Hindi po tingnan natin ang batas. Hindi po natin tingnan kung ano yung mga norms at kung ano-ano mga decree o kung ano mga order at iba pa, na ito ay mas mahalaga pa kaysa tao. Kailangan nating tingnan kung ano ang nakabubuti. Sapagkat ang batas naman ay ginagawa upang mayroong kaayusan. Kaya kung ano yung may kaayusan at may kabutihan, yun ang para sa batas. Pero hindi yung na kung ano-ano na lang ay ating unawain
na yan ay bawal, yan ay hindi dapat gawin. Kailangang tingnan natin na ang mga batas ay ginawa para sa tao, hindi ang tao ay nalikha para sa batas. Dahil masigit ang halaga, masigit ang katayuan ng tao. Paano na lang kung ating ipairal ang lahat ng tungkol sa kautusan at mga batas na gawa lang ng tao? Mawala na ng karapatan ang tao na siyang mamuhay na matuwid at ayaw sa kalooban ng Diyos at ayon sa kalooban ng Diyos, sapagkat ayaw ng mga ilang tao na ganito ay gawin, ganito ay dapat gawin, sapagkat iyon ay labag sa batas. Ang batas ay para sa kabutihan, hindi sa paghadlang sa paggawa ng mabuti. Kaya kapag tingnan po natin ang ating unang pagbasa, sa sulat ni San Pablo sa taga-Colosas, Kapitulo 1, verso 21 hanggang 23, sinasabi ni San Pablo na ginawa ng Panginoon ang kanyang mga kaibigan, ang mga tao sa pamagitan ng pag-alay ng kanyang buhay, upang makaharap sila na walang kapintasan, ibig sabihin na walang kasamaan, sapagkat iniligtas na, sapagkat binayaran na ng paghihirap ng ating Panginoon, upang tayo ay mamuhay na matuwid, upang tayo ay mamuhay na isang niligtas ng Panginoon, at hindi na makikita na mga taong nakatali at nakakulong sa pagiging alipin ng mga istruktura na gawa rin ng tao na wala namang kabutihang maidulot, sapagkat gawa ng tao para lang sa ilan, para lang sa kapangyarihan, para lang sa pagpapairal na kontrolado nila ang tao at hindi pa nagpapalaya, hindi nagbigay ng tunay na pag-uunlad at pagpapaganap ng tunay na tao na imahin at larawan ng Diyos. Kaya sa atin pong pagtingin, dapat ito po ang una nating pagtingin tungkol sa mga struktura na gawa ng tao gaya ng batas. Una, ito ba ay nagtatanggol at nagpalaya at naghubog sa komunidad at nagpapalago sa tao upang ang tao ay maging ganap? Pangalawa, na ito ba'y nagdala ng kabutihan para sa karamihan o sa lahat at hindi para sa iilan? At pangatlo, ang batayan ba nito ay ang utos ng Diyos na una sa lahat, ayon pa sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 22, versikulo 37 hanggang 39, una sa lahat, ang ibigin ang Diyos na higit sa lahat, at sa versikulo 39, Kapitulo 22, Ebanghelyo ni San Mateo, ibigin ang kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili. Kapag ka ang batayan po ay makasarili lang, kapag ka ang batayan ang lahat ng mga kalakaran natin at mga ginagawa ng mga patakaran ay para lang sa mga pansarili na kabutihan o sa mga ilan na mga nanungkulan, gaya ng paggawa ng mga daan sa pangalan ng kanilang mga ninuno, gaya ng pangungurakot at pagpayaman sa sarili, gaya ng pagdipinsa lang sa kanilang seguridad at hindi pa sa kabutihan ng lahat. Mali ang batas, mali ang mga struktura na gawa ng tao. Una sa lahat, dapat nating tingnan ang tunay na pakay ng Diyos. Tayo ay malaya dahil iniligtas na ng Diyos. Pangalawa, tayo ay imahin ng Diyos na dapat mapahayag ang kabutihan loob ng Diyos at magbibigay at gagawa ng mabuti para sa lahat. At pangatlo, na tayo'y kanyang mabuklod ng sambayanan na ang tunay na batayan ay ang pag-ibig, hindi ang mga batas. Ang tunay na batayan ay ang pagtaguyod sa buhay, hindi ang nakapahamak sa tao at ang kanyang buhay. Ang Diyos ay Diyos ng kabutihan at ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Amen? Purihin natin ang Diyos.